Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isa sa ginawang pang-aabuso ng mga misyonaryong Kastila at mga alkalde mayor sa mga katutubong Pilipino noong panahon ng mga Kastila ay ang pamumuwersa sa mga ito na manilbihan at magsupply ng isda kada biyernes sa isang linggo na masasabi rin talagang isang uri ng pang-aalipin. At ang paninilbihan na yon at ang pagbibigay ng mga isda ay walang kapalit na bayad. At ang mga aliping katutubong ito ay tinawag na tanores. Pero nang malaman ni King Philip II ng Espanya ang ganitong klasing pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga tanores, ay nagpuyos ang galit nito at agad rin siyang nag-issue ng isang royal decree sa Madrid. Ito yung noong March 17, 1608 na ipinag-uutos niya na tanggalin na ang ganitong gawain ng mga praile at mga alkalde mayor na pang-aabuso nga sa mga katutubong Pilipino. Ang nakasaad sa nasabing decree ng hari ng Espanya ay ang sumusunod. Ang mga praile at ang mga alkalde mayor sa Pilipinas na lingguhang pinagsisilbihan ng mga Indio na kung tawagin ay mga tanores, kung saan karamihan sa mga ito ay hindi naman binabayaran. At bukod pa ron ay nagsusupply pa ang mga ito ng mga isda tuwing Biyernes na hindi rin naman natatapatan ng salapi. Ang mga ganitong gawain ay kasuklam-suklam, labag sa karapatan at isang inhostisya. Kaya naman inaatasan ko ang gobernador general at ang kapitan general na ipatigil ang ganitong gawain at ang mga katulad pa nito na lumalabag nga sa karapatan. Ito ang mariing bilin ng hari ng Espanya sa panahong iyon. Pero bagaman nabawasan ng pang-aabuso sa mga Pilipino, ay nagpatuloy pa rin naman ito. Alam mo ba na ang Pinoy expression na panahon ni Mahoma ay nangangahulugang napakatagal na? Pero kaninong pangalan ba nagsimula ang ekspresyong ito? Ayon sa UP Diksionaryong Pilipino, ang pangalang Mahoma ay Spanish name para sa Muhammad, ang propetang Muslim na nabuhay noong 6th century at sinasabing nagtatag ng relihiyong Islam. Samantala meron namang ibang mga matatanda na ang binabanggit naman ay panahon pa ni Limahong na masasabi ring matagal na panahon na. Ito namang si Limahong ay isa namang 16th century Chinese pirate na nagbalak namang hubkubin ang Maynila. Sa madaling sabi, ang panahon ni Mahoma, ang panahon ni Limahong, at ang 19 Kopong-Kopong ay masasabi ngang matagal ng panahon. Alam mo ba na ang unang Spanish coin na nakarating sa ating bansa na nakita ng ating mga ninuno ay tinatawag na toston? Ang toston ay katumbas ng 4 na reales at ito ay bitbit ni Magellan noong 1521. Noong unang makita ito ng ating mga ninuno ay alam agad nila na meron itong halaga. Ito ay dahil sa ang toston ay yari sa pilak at tinawag ito ng mga Bisaya at ng mga Tagalog na salapi. Sa ngayon nga ay karaniwang naririnig natin na tawag ng mga Pilipino sa pera. At bukod naman sa toston ay may isa pang uri ng coins ang nakita ng ating mga ninuno na mula sa mga Kastila. At ito naman ay tinatawag na makukinas, nakatumbas naman ng 8 reales. Tinawag ito ng ating mga ninuno na hilis kamay na nangangahulugang cut or shape by hands. Dahil lang coins na ito ay tinabas mula sa isang tipak ng pilak o ginto at saka lang hinuhulma at pinipitpit hanggang sa maging barya ito. At matapos ay lalagyan ito ng tatak na Spanish symbol. Ang mga perang ito ay dinala sa Maynila para pondohan ng gobyerno ng mga Kastila sa ating bansa. Ginawa rin itong pambayad sa mga opisyal Kastila at pambili ng mga produktong gawa sa silangan para dalhin sa kanluran o sa Europa. At dahil sa wala naman itong standard na sukat, ay iba-iba ang hugis at sukat nito. Alam mo ba ng pinagmulan ng mga salitang tao po? Nakaraniwang ginagamit natin kapag kumakatok tayo sa isang pintuan ng isang bahay. Ang mga katagang ito ay ginamit noong unang panahon bilang pagpapakilala ng kumakatok na siya ay isang tao
at siya ay hindi isang aswang o isang masamang nilalang. Kung kakatok kasi noon ng mga tao ay sasabihin nilang magandang araw, magandang gabi, tao po ako at hindi po ako aswang. At kung paiiksin nga ay tao po. Nagamit ang mga ganitong paraan para sa seguridad ng mga pamilya na makaiwas nga sa mga masamang nilalang. Hanggang sa naging kaugalian na nga ito ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Kumbaga ay naihilera na rin ito sa mga masabing supernatural belief mula sa mga sinaunang Pilipino tulad ng pwera usog at tabi-tabi po. At ang mga praise na ito ay daang taon na ring nag-i-exist sa ating bansa. Alam mo ba na ang Aswang Festival na minsang ginanap sa Capiz ay naging kontrobersyal? Ito ay dahil tinutulan ito ng simbahang Katoliko. Dahil ang event daw na ito ay nagpo-promote lang ng witchcraft at ng kademonyohan. Ang unang pagdiriwang ng Aswang Festival sa Rojas City ay naganap noong October 29 to October 30, 2004. Ang pagdiriwang ay nakilala rin sa tawag na Lupad Capiznon Festival at ito ay inorganisa ng Dugo Capiznon Incorporated. Ito ay sa pangunguna ni Arnel Estiaga at ni Cheche Lastimoso. At ayon sa kanila ay gusto lang naman nilang buhayin ang kultura ng Capiz kung paanong ang Iloilo raw ay may dinagyang at ang Aklan naman ay may ati-atihan. Hindi naman daw nila pinopromote ang aswang para katakutan o i-promote ang kademonyohan. Dahil kung babalikan daw natin ng kasaysayan, ang mga ninuno nating tumututol sa simbahan at maling pamamalakad ng mga Kastila, ang itinuring na aswang, tulad ng mga babaylan at ng mga lider ng tribo. Kaya masabi raw na ang ating mga ninuno na tumututol lang sa pangaalipin ay itunuturing ng aswang. At ganito rin ang nakita ng kasalukuyang mayor nang maorganisa ang festival. Ito ay si Mayor Antonio del Rosario ng Rojas City. Ayon sa kanya ay hindi raw pwedeng tutulan ng sino mang may nais magdaos ng event na may kinalaman naman sa kultura at turismo. Dahil isa daw iyong paninikil ng karapatan. Kaya nga lang sa bawat taon ay tinututulan pa rin ito ng simbahang Katoliko. Pero nang umupong mayor itong si Mayor Vicente Bermejo ay pinatigil na ang Aswang Festival noong 2007. Alam mo ba na habang nag-aaral itong si Jose Rizal sa Europa ay nakasama siya sa mga kabataang Pilipino na mapagmahal sa ating bayan. Nagamit ang bansag ng mga Kastila sa mga Pilipino na Indios ay pinangalanan nila ang kanilang samahan at tinawag nilang Los Indios Bravos. Sila ay binubuo ng mga manunulat, ng mga artist, journalist, chemist, abogado at doktor. At lahat sila ay naging bahagi ng kilusang propaganda at nagkaroon din sila ng kanya-kanyang mga part dito. Ang ilan sa kanila ay naging bahagi o isinulong ang paghingi ng reforma sa mga Kastila. Samantala ang iba naman ay naging bahagi naman ng revolusyon. Kaya naman masabing ang mga Los Indios Bravos ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!